Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Pahayag ito ni Edo Manzano sa hindi na magandang nangyayari sa ating bansa. Ang nagsasabi ng totoo ang iniimbestigahan, ang nagnanakaw ang prinoprotektahan. Ito ang mensaheng ibinahagi ng aktor na si Edo Manzano sa kanyang social media account sa gitna ng umiinit na usapin tungkol sa mga aligasyon ng katiwalian at mga isinasagawang imbestigasyon sa pamahalaan. Sa kanyang post, mababasa ito: sa Pilipinas, ang nagsasabi ng totoo ang iniimbestigahan, ang nagnanakaw ang prinoprotektahan. Mabigat. Ang pahayag ay ibinahagi habang nagpapatuloy ang mga pampublikong usapin kaugnay ng mga reklamo, imbestigasyon at aligasyon ng korupsyon laban sa ilang personalidad at opisyal ng pamahalaan. So agree ba kayo mga kaibigan sa pahayag na ito ni aktor Edo Manzano? Ako, sumasang-ayon ako. Tingnan nyo, kawawa, nakakulong si Senator Rodante Marcoleta at ex-Congressman Mike Defensor. Sila yung nanguna sa mga pahayag ng Brave 18 Marines. Talagang pinag-initan nila ng todo itong tandem ni Senator Marcoleta at ex-Congressman Defensor. At nakakawa. Ang hirap yung buhay nila ngayon, na yung sino pa yung nagmalasakit sa ating bansa, sila ngayon ang nagdurusa. Okay? So, ngayon, isinusunod nila Senator Alan Peter Cayetano at ang mag-inang Ligarda, Senator Ligarda at Congressman Leandro Libeste. Samantala, ang mga, alam nyo na, Romualdez hanggang ngayon nasa preliminary, mas mauna pang makasuhan. Ito, opinion ko lang ito. Mas mauna pang makasuhan sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Ligarda at Congressman Libeste kumpara itong kay Romualdez. Yan ang tingin ko. Meron pang payag ang ombudsman, yun daw Congressman Garjola, sasampahan na rin daw ng kaso. To see is to believe. Basta grabing pagka-weaponize nitong ombudsman. Anong sabi ni Congressman Edgar Erese? Si Boyeng na-appoint as ombudsman para protektahan si Pangulong Marcos Jr. That's his opinion. Sumasang-ayon ba kayo na ang ombudsman is inilagay dyan para maprotektahan ang Pangulo? Meron pang isang nagsabi, si Attorney Edwin Lasierda, ang dating spokesperson ng Noynoy Aquino administration. Sabi niya, Boyeng Remulla is an insurance of Marcos Jr. administration. Beyond 2028, pag wala na sa kapangyarihan ang Marcos, nandyan na si Boyeng Remulla as their insurance. Ano yung insurance? Protection ba? So itong sinasabi ni Congressman Erese at Attorney Edwin Lacerda is parehas lang, same ano. And many agree sa mga nababasa kong post.
But then, may hangganan ang lahat. Malapit na po ang 2028. They will not stay in power forever. Kaya pag nakaupo si VP Sara, humanda na sila. Dalawa lang ang mangyayari sa kanila, either makulong or mag-exile, kagaya ng ginawa nila noon. So kaya pinipilit nila na tanggalin si VP Sara sa impeachment, through impeachment, kasi natatakot sila talaga na maging presidente si VP Sara. Kaya lang, sa impeachment naman, sa tingin ko wala silang magagawa eh. It's just, itong trial na ito is a waste of time, resources. Yung pundo ng taong bayan na ginagastos dyan, 25 million per day. Nakailang days na? 11 or 12 days na ba? I-times mo yan ng 25 million. Yun po ang gastos natin. So, konting tiis na lang, ipagdasal po natin itong mga nakakulong, Senator Marcoleta and ex-congressman Defensor. Agree ako yung sabi ni Senator Marcoleta, hindi ako ang nakakulong dito, ang ikinulong nila ang taong bayan. Agree ako. Tayo po na mga bumoto kay Senator Marcoleta, tayo po ang nakakulong. Kaya lang, may hangganan ang lahat. Dasal po ang kailangan. Pagdasal po natin itong mga lumalaban. Pati ang Brave 18 Marines at saka si Attorney Baligod, kaliwat kanan ang kaso nila at naglalabasan ng mga warrant of arrest. So, salamat sa mga nagpapadala ng tulong pala. Okay, yung mga gustong magpadala ng tulong sa Brave 18 Marines, GCash number 0916 9000997. Mirna Sibog ang GCash name. Ulitin ko, 0916-9000-997, Mirna Sibog. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa balay ni Nick Jan Andamon nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na og buslot. So muna ni ang pag-atupan karon sa gitabang nga yero sa iya ha. Mga dagko na gyud og buslot. Og muna ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga digis nga iatop karon. O karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga hero. So napulihan na gyud ang ilang atop. At sa sin nga napulo nga pulo pud ka tuig ni among nga puyo nga sirig ulan-ulan ba. Salamat yun sa Ginoo nga gitutok inyong kasing-kasing nga naghatag aning sin. Daghan salamat sa inyo tanan. Salamat sa nag-sponsor ani hinaot pa unta nga daghan pagyud ang inyong matagaan ani nga inyong gihatag nga sin. Salamat Salamat sa inyo.
sa Salamat. naghatag ani. Salamat. Thank you Lord. Thank you. Salamat.